Bili tayo. Okay, ang problema guys, ayan makita nyo nakalagay check dealer. So ibig sabihin may problema yung unit, electrical o electronics. And then ang problema rin ito guys, ayaw mag-start ng makina. So try natin. So dito na sa quick test natin, ito lumalabas ABS, PETC, PRC, SRS, airbag. Tapos air conditioner. Okay, so tinanggalan natin dito yung alternator. So makikita nyo rito na problema talaga yung may free wheel na yung kanyang clutch rail, no? Yung running clutch. So ayun, makita nyo left and right ang ikot. So dapat nan one way lang siya guys. And then pati yung kanyang assembly, pinalitan na natin yung kanyang running clutch. Ito yung luma. So okay na. Ayan, kita nyo naman na malaki yung play, oh. Talagang kaliwat kanan. Samantalang yung bago, hindi, one way lang. Panalo na to. And then yung alternator, chinek na namin yung armature, okay naman so far. And then yung kanyang starter motor, malinis na rin lahat guys. And then check natin dito yung voltahe, taga may problema yung reading dahil mahina yung buga o yung kanyang pasok ng amperahe. So dito chinek na namin yung sensor lahat, injector drive hanggang sa ECM. So talagang may problema yung wiring. Gamit kita nyo, binaklas ko na lahat ng kanyang harness para makita talaga. So na-find out namin dito na may konting sunog yung kanyang ilalim ng fuse box. So dito kami nahihirapan pagganap, pero nakita pa rin. So pati yung kanyang ECM chinek na rin namin. So wala nang problema yung ECM, panalo na. So gawin namin dito is undergo ng engine scan para makita kung may DTC ba o wala. So far wala na siya, okay na. So ang gawin natin, start natin makina guys. Start. Antayin nyo na mawala yung mga indicator saka start. Yun, smooth lang, suabe. Okay, so ayan na guys, paantar na yung makina. Wala na yung sakit seat, panalo na. Tapos okay na rin yung pagpalang araw, another client na naman tayo na Toyota Fortuner na automatic transmission. Ang problema daw is nag-wild yung engine. So samahan nyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung mga basic pointers na dapat yung malaman. So tara, check natin guys yung makina. Let's go. Check natin. Start. So ayaw na mag-start guys. Start. Ayaw mag-start. Walang response. Okay, so yun ang malaking problema, ayaw mag-response ng engine. So ang gagawin natin dito guys, step by step basic tayo nito. Diagnose una ko na starter, alternator, fuse box, and then mga wirings, saka yung kanyang engine scan. So yun ang gagawin natin dito guys. So makikita nyo, nag-iiba talaga yung takbo ng clutch panel. So walang tao na lumalabas sa kanyang ignition switch. Even ang kanyang dashboard guys, nung umanda pa daw to, nagkaroon daw to ng parang nag-wild. So nagkaroon ng problema yung engine, maraming nagkaroon ng short circuit. So ngayon mismo yung ignition switch ayaw na mag-start, so walang tao na lumalabas. So check natin guys yung kanyang unit. Tara. So ayan guys, na-find out natin na nagkaroon talaga na siya ng problema. So ang tagal mag-start, so ito lumabas na yung kanyang check engine, visit your dealer. So nagkaroon talaga siya ng problema dito sa control panel. So ibig sabihin medyo madugo to na sistema. So gawin natin dito, kailangan magkaroon ng supply yung kanyang fuse box ng mga tao papunta doon sa kanyang ignition switch para umandar yung makina at natin final troubleshoot natin kung ano yung problema. So dito maganda yung reading ng battery 12.1 to, ayan, so medyo okay siya. So ibig sabihin okay yung reading ng supply. So problema lang, may mga fuse na dumaraan is nasa lang yung voltahe guys, mababa. So dito okay yung voltahe niya. Nagkakaroon siya ng reading na 1.9. Ayan, nag-ground na yan siya guys. So dito naman sa pangalawa, pangatlo, may dapat to positive na voltahe. So nagkakaroon ng problema mismo dito sa may pangalawa, pangatlo, pangapat na fuse. So sabihin mayroong wire dito na nagkakaroon ng short circuit to grounded. Dapat yan supplyan as constant na 12 volts or 12.1, 12.2, 12.3. So yun po yan dapat ang find out kung nasaan dito. So wala natin gagawin dito is yung kanyang linya ng fuse box. So yun po yun akong gagawin dito guys. So sige, so check na natin guys, check na natin, baklasin natin yung fuse box para makakita agad natin kung ano yung problema ng unit na to. So tara. So kailangan tanggalin. Okay guys, so ayan na guys, nakita ko na yung problema. So merong problema yung wire, medyo nasunog siya. Ayan, kita nyo naman may black tsaka may parang sunog na portion.
So ang gagawin ko dito is patama natin ng wire, tapos ayusin natin yung linya, and then kabit natin, tapos check natin kung aandar na yung unit. So yun ang naging problema nito, kaya tinanggal ko na yung harness guys. Ayan. Okay, so nakabit na natin yung alternator guys, set up na. Tapos yung starter nakabit na rin, ayun, okay na rin yan, panalo na. So ang gawin natin, i-start muna natin, check na natin kung okay ba yung reading. Balik tayo may konti pag nakabit ko na to. So ito pala, may naputol, so pinutol ko na lang yan kasi nga naluto nga siya, nasunog. So kapatid na lang wire. Tapos ganun din dito, ayun din, may putol din na wire guys, yun na naging problema. Okay, sige. Okay, so nag-overtime tayo guys. At least kita nyo naman gabing-gabi na. So napaandar namin yung sasakyan, umandar na, pero pakinggan natin guys, sobrang ingay ng engine, makakatakot. Puntahe 12.2, 12.3 baba. Ayan, 12.3. So alternator, kaya electrical nito dapat nagkarte na eh. Okay, so dito guys, nag-decide na ako na buksan talaga yung main harness. Ayan, para malaman talaga yung problema. Pero bago natin buksan yan, so gawin natin dito undergo natin ang engine scan, para sureball talaga na makita natin kung saan talaga ang sensor o ano yung mga problema na lalabas sa engine scanner natin, para hindi natin na hula-hulaan yung stem, dahil medyo critical to guys, dahil electronics na ang pag-uusap tsaka wiring. So yun po yung mangyayari dito. Okay, so tara guys, i-engine scan muna natin para sureball talaga. Let's go. Okay, engine scan. Okay guys, ayan, engine scan muna natin kung ano yung mga problema nito at bakit ayaw umandar. Diagnose tayo. Toyota. Okay, vehicle auto scan. Ayan guys, loading muna. So yun pa rin gamit natin yung scanner natin na Ansel. Wala pa tayong pang outil na X-Max. Okay, so dito na sa quick test natin, ito na malabas: ABS, DAC, PRC, SRS, airbag, tapos air conditioner combination BTF. So yun ang lumalabas. Sa ECU naman, okay yung pito engine. So ang gawin natin, hanap pa tayo ng ibang issue guys. Back tayo dito tayo sa system diagnose tayo, powertrain, engine ECT. Trouble codes, no trouble code. So kita nyo, walang code na lumabas. Ibig sabihin okay yung ECM nya. So gawin natin sa 4-wheel drive. So hindi siya makapasok. Siya ulit natin chassis. Yan ang maraming issue, ABS. Trouble codes. So ayan, merong low or high power supply voltage. So may problema yung C1241. Ayan, back tayo. Akin na C1 1241 high voltage. So wiring yan, high voltage. Punta sa air conditioner. Trouble codes. So B1442 air inlet damper control servo motor. So yun ang problema, B1142. Next, saan naman tayo? Sa all. So system diagnose tayo guys, sa all tayo. Check natin yung engine and ECT.
trouble codes. So nakalagay no trouble code, ibig sabihin wiring. So may problema yung wiring nito, either putol o sunog. So yun na magiging cause nito guys pag mga ganitong issue. So may konti paanda rin natin para malaman natin kung ano kalalabasan ng ng unit, kung bakit nagkakaroon siya ng abnormality sa electrical system niya. Okay, sige. So bakit simulan namin yung alternator tsaka yung starter tanggalin, tapos i-double check natin, i-test reading natin yung yung kanyang sensor. So yan ang gagawin natin dito guys. So ito yung gamit natin. Okay, so ayan na guys, tinanggal na natin yung alternator tapos yung starter. So dito pala makikita mo na yung yung ikot ng overrunning clutch nya. Ibig sabihin may problema yung niya, yung kanyang overrunning clutch. So sira na rin. And then yung nito, diode, buksan natin para ma-check natin kung okay ba yung diode niya tsaka yung kanyang IC. Ito, tapos itong bearing sira na rin to, so kailangan palitan. Tapos itong starter nya, ipa-check din natin to kasi nga nagkaroon ng high voltage. So yung kanyang solenoid matagal mag-pick up, minsan nagpi-pick up, kaya may problema rin to. So papalitan din natin to guys. So tara, buksan muna natin tapos balik tayo. So nag-general check-up na lang din ako sa electrical dito kasi nga baka may naapektuhan o may nasunog dito, yung especially yung IC, yung carbon brush, yung diode. So ginawa natin dito guys, inisa-isa talaga namin pag check para sureball talaga na walang problema. Yung kanyang stator, so far hindi naman nasunog, okay naman. And then yung kanyang tawag niyan, yung kanyang mismong stator, yung kanyang rotor guys. So check na rin natin yan. So may kita natin dito na kung ano yung spark. So ibig sabihin kung hindi ganong malakas yung spark, okay yung sunog, okay, ibig sabihin good yan. May kita nyo guys, ayan So dapat ganyan lang yung apoy na dumadaloy sa kuryente ng wire. So ibig sabihin hindi siya grounded. And then nag-thread na rin tayo ng kanyang bagong overrunning clutch bearing. So yun ang pinilit natin para sureball talaga. Ayan, bago. And then yung kanyang pinilit natin guys is hindi mo siya genuine replacement, pero Japan pa rin, pero okay pa rin siya. At least wala nang tatawag yan na maingay na maririnig sa kanyang tatawag na squeezing noise alternator. So yun po yung nagiging nangyayari. Okay, so goods na yan guys, hindi ito maganda tong isa. Ayan so ang maganda is yan hindi siya umiikot, masabit siya. Okay, so pati yung kanyang starter, inayos na rin natin yan, nilinisan natin, wala namang sira. So nagpalit lang kami ng solenoid kasi yung solenoid niya sira na, ayaw na mag-pick up, kaya nasunog na rin dahil dun niya sa problema. Kumbaga nagdamay-damay na siya. So ayan guys yung pinilit natin. So kabit na natin to after ilang oras, tapos check natin kung trabaho natin okay ba. Pero bago yan guys, nag-check ulit ako, nakita ko yung reading ng voltahe. May problema yung yung kanyang supply galing sa fuse box papunta naman doon sa sa kanyang linya papunta injector drive hanggang doon sa ECM. So na-find out natin nito na may problema yung tatawag na na wiring system, yung mismo yung linya ng kuryente. Dahil nga doon sa nasunog na fuse box. So kailangan na balikan ulit natin yun, tapos i-check ulit yun para makita ko kung ano ba yung magiging problema. So mag-operate siguro ako ng wire, tapos okay na yun. So tara. Okay, so last tira nito, kailangan natin buksan yung main harness kasi nakapag-check na tayo doon ng kanyang injector drive, yung supply ng ECM, ng kanyang voltahe. So may problema talaga yung wiring. So babalik tayo sa fuse box, yung ginawa natin kanina. So kailangan natin i-double check yun. Ayan guys, so mag-operate tayo ng main harness ito, main wire. So yung nasunog na blue tsaka yung green, white green, so kailangan siyang palitan. Paputulin natin yan, tapos lalagyan natin ng bagong wire. So yun po yung gagawin natin dito para magkaroon ng magandang reading. So may kita nyo doon sa may part na yon, sa may injector drive. So tanggal na rin yung harness. So ihaw na yan guys, ganyan kalupit once na mag-diagnose ka na ng electrical system, kasi may sunog din dito. So nag-check ako dito, ang problema dito yung supply nawawala, tsaka walang continuity. Isa-isa na natin yan guys hanggang doon. Yan, tapos fuse box. So sa ECM wala pa tayo. Okay, so check natin ECM. Yung ECM, ito tatanggalin yan, isa-isa yan guys. Yan, baklasin mo yan isa-isa. Yan, tapos i-check mo yung yan, lahat yan guys,
kasing yan. Yan. Tapos i-check natin yung ano dito, pagkaisa-isa niya. Okay, so na-double check ko na dito guys yung sistema ng wiring. So ibig sabihin okay yung linya dito, yung ano na yan, portion na yan. Ang problema talaga is nasa doon sa fuse box. So ganun po kahirap guys once na mag-troubleshoot kayo. So ito lang talaga yung babalik-balikan dito. Ito talaga yung nasunog na yan. So puputulin natin yan, tapos lalagyan natin ng panibagong wire. Yun ang gagawin natin dito. Ibig sabihin na hindi dumadali yung kuryente hanggang dyan lang, kaya nagkakaroon ng problema. So dito kinabitan na natin ng bagong wire. Makita nyo, ayan. So may dugtungan talaga, tsaka naka-insulate siya para sureball talaga na hindi magkakaroon ng problema yung supply. Then after natin magdugtong guys ng wire, kinabitan natin yung kanyang alternator. So ito yung kanyang bagong overrunning clutch one way. So ayan guys, nakabit na rin. And then yung kanyang tatawag na starter motor, ayan, kakabit na natin yan para diretso tayo guys, para ma-check natin kung okay ba yung natin. So bago na yung solenoid. So yun po yung mga basic dito guys, basic pointers na lang, at least alam nyo paano natin tinira. So kabit natin guys last, tapos balik tayo kung okay na ba. Okay, so yun, nakabit na natin guys, okay na yung tapos mga socket, ipangkabit na natin. Ayan. Check na natin yung ano, ECM, kung okay ba yung tira. So kailangan basic pointers pa rin, kailangan meron talaga yung background nito pag ano, kasi pag wala kayong background nito, yun, so kabit na natin to. Okay. Yan. Ito yung digtong natin guys. Naputol. Okay, so nakabit na natin. Ayan. So sa kabila naman tayo. Tayo guys sa kabila. So i-check natin guys kung okay na ba yung tira natin. Sunog. So dito hindi kayo malilito dito kasi may mga coding naman yan eh. Kumbaga pag hindi siya makapasok, pag halimbawa iba yung sakit niya, ayan. So okay, okay na. So check natin, kapit natin battery. Tara. So ayun na, okay na. So mag test tayo guys, ikabit muna natin yung battery. Okay, so ayun na guys, nakakabit na natin. Gawin natin, try natin yung ano, i-program natin yung kanyang ano, ECM. So gamit tayo ng gauge scan. So tara. Okay, so ayun na guys, set up na natin. Ayan. So yung position natin, medyo nagkagulo pa yung ano natin dyan, sistema sa buhay. On position natin guys, check natin kung lalabas pa ba yung dealer. So sa ngayon nakita natin walang lumabas, tapos check engine lang, tapos ayun. So ngayon ang gawin natin, scan natin, check natin kung lalabas pa ba yung mga accessories. So park na natitira. So kung pag ang park dinaw natin to guys, automatic mawawala yan. Diba? So nawala. So ngayon para sureball talaga, diagnose na natin. Tanggalin ko na yung lights. China, Asia, Toyota, Vehicle Auto Scan. Ayan. So habang nag-aantay guys, so ayan, nakita nyo wala na yung dealership na lumalabas doon kanina. Mas nakakatakot yun. Ayan, Fortuner tayo. Unsold pa rin itong gamit ko. 2018 to guys. Ayan, so without smart key, okay. So tingnan natin kung lalabas ba yung code. Pag hindi lumabas, panalo. Okay, system diagnose, powertrain, engine and ECT. Next.
trouble codes. No trouble codes, panalo. Ayan. Okay, so balik tayo, no trouble codes. So doon tayo sa quick test. Ayan, para makakita natin kung ano, engine ECT okay, cruise control okay. So sa sistema dito yan sa cluster paddle niya, yung cruise control guys, dito yan yung nag-wild. Okay, tapos may DTC yan, ABS, BAC, TRC, yan na lang, tsaka air conditioner, normal lang to. So dito tayo sa ABS, tsaka BAC, TRC. Okay. Okay, kaya merong SRS airbag tsaka ABS kasi nung time nga nag-wild yung kuryente, ang nangyari diyan, nagkaroon ng feedback doon sa sensor, kaya siya nag-appear. So dahil wala naman siya nag-appear dito, so ibig sabihin yan, ito ready for delete na lang yan. So check lang natin para suitable, para makita nyo trouble codes. So airbag history na lang siya, set airbag active mode indicator. So naka-active yung niya, airbag system. So i-clear na natin yan guys. Yan, okay. So balik tayo. Dito naman tayo sa, so ang gawin natin, i-clear natin lahat. Yan. So okay na siya. So wala nang DTC, okay na. So wala ka na makikita na DTC. So back na natin. Yes. Back. Yes, back. Okay, so ganun lang kasimple. Pagkatapos i-off natin para confirmation na tapos na siya pag bunutin. Tapos bilang ka ng 1 to 3. So start natin. Sorry. Okay, so ayan na guys. So ano na yung makina. So hindi pa natin naliligpit. So check natin yung charging system. Pressing 13.8, okay, panalo. Then 13.7. Sana to sa ilaw ko. 13.7, okay na. Okay na. Okay, so okay na guys. So yun lang, please subscribe to YouTube channel, after my video, comment na kayo sa comment section, and then I will reply all the comments, and then yun lang, maraming salamat. Please subscribe to YouTube channel, after my video, bye bye, and see you. Okay, so okay na guys, set up na. So wala bukas na, okay wire. So okay na rin to. So check natin, andalin natin guys, tingnan natin yung tira natin kung okay ba. Susi, ito ang susi. Ayan. Start. Ayan, antayin nyo na mawala yung mga indicator, saka start. Yun, smooth lang, suabe, panalo. So wala nang lumabas na indicator. Yan o. So smooth na smooth. Medyo tayo against the light, kaya medyo malabo. Okay. So yun lang guys. Tawag niyan, lahat ng mga nagtatanong sa akin sa YouTube, sa Facebook. So dalhin nyo na yung unit nyo dito guys. Kung halimbawa may mga problema kayo, libre naman yung tawag niyan, yung diagnosis natin. Walang bayad, except lang kung mag-scan tayo, tapos kung may mga problema, mga 500 lang naman yan o 1,000, depende sa i-diagnose natin. Okay, so check natin yung makina guys. Wala na yung sakit seat, panalo na. Tapos okay na rin yung so yun lang, please share my video, subscribe to my YouTube channel, bye bye and God bless. See you.